after 2 years, so ngayon ay naisipan ko na pong magpalit ng soil ng ating mga cactus and succulent dito sa ating munting garden. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Ito po si Char Ching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, update sa ating weather. So medyo mahangin and then makulimlim dito sa ating location. Ayan, meron pong paparating na LPA. Ayan. So yan, medyo naman, maaraw, konti lang, hindi naman siya mainit masyado. So yan, at mahangin pa rin dito sa ating location. And then yung ating mga cactus and succulent ay okay po ngayon. So kahapon ay napansin ko yung ating mga cactus ay sobrang malalim na. So lubog na po sila sa kanilang pot. So yan, at kanina ay naisipan kong palitan na po yung mga lupa ng ating cactus and succulent. So heto yung ating mga cactus dito sa ating terrace. Ayan, kung napapansin nyo po ay ayan, medyo maputik pa yung iba. Ayan, so hindi pa po ako naglagay ng top dressing sa ating mga cactus. So yan, at nakita nyo po na bagong-bago yung soil ng ating mga cactus dito na area. So heto yung ating mga cactus na meron na pong pops. Ayan, so siguro mamaya ay magtatanggal po ako ng pops ng ating mga cactus kasi ayan, gusto kong makita na lumaki yung ating mga cactus. Kasi pag merong babies na ang ating mga cactus or pups, yung ating mga cactus ay parang lumiliit yung ating mga cactus. Kasi nag-aagawan sila ng nutrients ng kanilang babies. So yan, at yan, kitang-kita itong ating mga cactus ay ayan nalubog na kasi sila sa lupa, kaya yan sa sobrang tagal na nakalubog sila sa lupa ay nagkakaroon na ng corking yung ating mga cactus. Ayan, so ngayon ay nakikita po natin na ayan, angat na sila. So ito medyo lubog. Ayan, napapansin ko pag inangat natin sila ay parang malaki naman po talaga yung ating mga cactus kasi maliit lang sila tingnan pag nakalubog talaga sa lupa. Pero pag nakapatong lang sila ay malaki po talaga yung ating cactus. So heto, at dito ko nilagay lahat ng mga malalaki na ating cactus. Ayan, yung iba ay meron na pong pops. Ayan, so mamaya ay tatanggalin ko yung mga pops ng ating variegated Gymnocalcium kasi ayan, medyo lumiit sila. Pero malalaki na to guys, mga medium large yung size ng ating cactus. So yan, at heto, at pwede na nating tanggalin yung kanilang mga babies. Ayan. So yung iba dito ay na sunburn dahil nga afternoon sun yung nakukuha nila dito. Ang halos po na sa sunburn ay yung full variegation. Pero kung meron naman pong green, hindi po sila masyadong nasa sunburn. Kasi dito afternoon sun, sobrang intense yung sunlight na nakukuha ng ating mga cactus. So yung iba dito ay ayan, ito meron pang babies. Ayan, so yan ay kukunin ko mamaya
Kasi medyo ano na sila. Pwede na natin silang tanggalin sa kanilang mother. So yung iba dito ay galing dun sa ano natin plant rack. Nilipat ko lang dito na side kasi malalaki yung pots dito. And then yung maliliit dito ay nilipat ko dun sa ating plant rack. So yan, at medyo ano sila dito, okay naman kasi afternoon sun, morning medyo makulimlim, ayan, and then afternoon ay sobrang intense yung sunlight katulad nito, ayan, merong mga na sunburn konti, ayan, and then yung iba ay merong corking, and then heto yung ano natin, yung nakuna natin ng pups before, yung dalawa, ayan, heto sila magkatabi, ayan yung nakuna natin ng pups. So yan sila lahat guys dito na area. Medyo malalaki na to, mga ano na to, medyo large yung size ng ating cactus. So ito ay ayan, pwede na, ayan, pwede na nating tanggalin. So yan, ganito lang ako magpalaki ng ating mga cactus. Tinatanggalan ko na agad sila ng pups. Kahit ganito kaliit guys, pwede na natin silang itanim direkta sa soil, kasi ito ay ano naman, mga matitibay na cactus. So yan, para lumaki yung mother plant. Kasi pag maraming pups yung ating cactus ay medyo matagal lumaki. Yan po yung sa sa observation ko, medyo matagal lumaki yung ating cactus. And then pag tinanggalan ko sila ng pups ay lumalaki po yung ating cactus. So yan, at meron pa po tayong kukunin or tanggalin sa mother plant. So ito, at ito naman po ay variegation. Ano to siya, yung Gymnocalcium variegata. So dito siya nag-produce ng pups sa variegation. So maganda yung na-produce niya na pups kasi marami yung niya, green or dark color. Konti lang yung variegation. Kasi mas maganda yung konti lang yung variegation, kasi hindi tayo masyadong expert sa pag-aalaga ng cactus. So yung maganda talaga pag beginner ay ganito na klase, yung konti lang yung variegation, kasi pag full var ay prone po yan sa sunburn, and then madali silang mamatay pag di natin naalagaan ng maayos. So heto, at meron tayong nakuha pa, yan, sobrang ganda nito guys, parang siya, columnar yung mother plant. And then grabe yung tinik niya, masyado, anong tawag dito, sobrang parang tirik na tirik yung tinik ng cactus. So meron tayong mga cactus na hindi masyadong matinik, ayan, heto kunin na natin, kasi ayan, pinaparami ko po yung ating mga variegation, Gymnocalcium variegata, kasi soon ay pwede na natin silang i-for sale yung mga pups po ng ating mga Vargymno. So yan, at heto yung nakuha natin guys na mga pups ng ating Gymnovar, ayan. So medyo marami na to, pero medyo matagal po lumaki ang ating mga
mga paps. So, meron akong mga tinanim na mga gymnobar. So, medyo malalaki na yun. Ganito rin sila kaliit. So, heto yung ating gymnobar na guys, parang nag-green siya. So, nawala medyo na lang siya. Konti lang yung kanyang variegation. So, sobrang tibay ng ating cactus pag marami yung green. So, yan sila lahat dito na area. Medyo, malalaki na. 2 years ago natin sila nabili sa ating mga seller. So, yan, halo-halo na po yung ating mga cactus na nilagay dito na area. And then, hindi ko pa po na diligan, nabigyan ng water yung ating mga plants. So, hintayin ko munang siguro mga after 1 week bago natin sila bigyan ng water. So, yan po ang update sa ating mga cactus dito sa ating terrace, and that's for today, guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.